Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ni Merida T. Daguman. Title niya is Asong Ulol. Isinare ni Merida Daguman ang pahayag ni ex-senator Antonio Trillanes tungkol sa pagkawatak-watak na ng mga dilawan. Ito. Binatikos niya si VP Leni, ex-VP Leni. Sabi niya, hindi naman ako blind or cult follower ni VP Leni. Sinuportahan ko siya vigorously noong 2022. Pero, hindi ako cult follower. Kulto ba? Yung mali. And I'm calling her out doon sa mga ginagawa niyang mali. Including this one na gusto niyang inormalize na makipag-alyansa with the Dutertes. No, that is not good. Wow, galing. Akala mo kung sinong magaling? Who is he to call out the former Vice President and the Mayor of Naga City? Pareha silang tumakbong mayor. Nanalo si ex-VP Leni. Mayor na siya ng Naga. I don't know. I think landslide data. Kasi in fairness, Robredo, lalo na yung late Jesse Robredo, saludo ako doon. Marami akong nabasang articles tungkol sa performance ni late Mayor Jesse Robredo. Talagang, mahal na mahal ng mga taga Naga City ang mga Robredo. Kailan ba yung bagyo last year ba yun? Sa Bicol? Naku, lumusong sa baha si ex-VP Leni na walang yung lumabas na mga litrato niya sa Facebook. Hindi siyang mga netizens lang na nakakita sa kanya. Silently nagtratrabaho siya hanggang dito may tinuktulod sila ng mga rubber boat, nagre-rescue ba o nagdadala, ganon. Magtrabaho si VP Leni na mayor na ngayon, and I salute her for that. Sayang nga lang kung maibabalik ko lang ang panahon, mas mabuti pa ang presidente ngayon si ex-VP Leni kung maibalik ko lang panahon. Sayang, tinatawag natin siyang lutang nung una. Bahala ng lutang. Basta hindi katulad ngayon. So, congratulations pala sa pagkapanalo ni VP Leni as mayor ng Naga City, at ngayon, kino-call out na siya ng natalong mayor sa Caloocan. Makita nyo sa... Akala mo, sinong magaling itong isa na mali yung ginagawa mo. Bago ko magtawag ng mali, tingnan mo muna yung sarili mo. Ano yung pakikipag-alyansa sa mga Duterte? Ito, opinion ko lang, pagkakalam ko, baka ito yung sina Senator Kiko Pangilinan and Bam Aquino na sumama na sa majority, Senate majority, na kung saan ang Senate majority nandyan ang Duterte Black, na sa tingin ko ang talagang punching, power punch pagkapanalo ni Senator Escudero na Senate President. Sure, on the ball na dahil sa suporta ng 7 Duterte Black Senators. Kaya ganyan talaga sa politika. No permanent friends, no permanent enemies. Kiko and Bam, Senators Kiko and Bam, kita nila kawawa sila kung sasama sila kay Senator Risa. Independent Black. Yun nga, may prinsipyo. Sabihin natin may prinsipyo si Senator Risa, wala naman siyang magagawa. Dahil nag-iisa lang siya I don't know kung sasama siya sa grupo ni Senator Tito Soto na matatalo. So itong dalawa, practical reasons para magkaroon sila ng committee chairmanship,
sumama sa majority block, magkakasama na sila with the Duterte block. Ito yung binabatikos ni Senator Trillanes kasi parang may mga nabasa akong post, I don't know how true, na parang okay lang kay BP Leni, hindi niya kinokondem si Senator Kiko and magka-partner sila nung 2022, running mate niya. Ngayon, nanalong senador si Senator Kiko at sumama sa majority block. Parang okay lang kay BP Leni for practical reasons. Parang ganon. So, yun na yung sinasabi ni Senator nino-normalize na. Mali yan. Anyway, opinion lang niya yun. Mali. I don't know kung may maniniwala sa kanya. Magbasa tayo sa mga comments, ha? May kanya-kanyang pananaw. Oh. Rico Tommy, sabi niya, you're dreaming. Jerry Ramos. Dali may tumatawag. Nico, si mami mo na. Hello? Pasensya na kayo, may tumawag. Oh. So, pabayaan ako, ganyan talaga politika. So, medyo, yung inaasam kasi ni ex-Senator Trillanes na magkaisa sila. Kasi ang manok ni Trillanes na sa pagkapangulo sa 2028, si Risa Hontiveros. Kaya nga, nagpahayag na si Senator Hontiveros na available siya by 2028. So, sabi naman ni Senator Hontiveros na sa ngayon pa lang, simulan na nila ng preparasyon, alliance building for 2028. So, anong alliance building? Yung dalawang kasamahan nila, bagong panalo, sumama na sa majority. So, wala na. Palagay ko nga, itong si Risa, opinion ko lang ito, baka hindi siya katanggap-tanggap nga siya magiging standard bearer ng Dilawan sa 2028. Baka may plano rin sila. Hindi natin alam. Ang malakas na kalaban ni BP Sara sa 2028, si BP Leni. Survey, yung latest survey ng Tangery, 35% si BP Sara, 19% si BP Leni. Then, pangatlo si Senator Bongo. Rapi Tulfo, malayo. Itong si Hontiveros, 3% lang. 6%. So, Leni. Baka ang mangyayari, Leni, Sara ang maglalaban. So, maitsapwera si Hontiveros. Wala na. Kasi ang manok talaga ni Senator Trillanes ay si Hontiveros. So, good luck sa grupo ng Dilawan. Sana makabuo kayo ng isang ticket sa 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito pang tulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga assorted housing materials kagaya ng yero, pako para makapagpatayo ng mas maayos na tahanan ang tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Karon nagkatok na gyud sa balay ni Ante. So lipay kayo ang nagtabang sa iyaha na makabalay na si Ante. Kay balo si Ante, gitabangan ra siya. Kabalay na gyud si Ante. Sandayon nyo dak diet. Kali mo mani.
turok